Grand Theft Auto San Andreas. Isa sa pinakaklasikong laro na yumanig sa mundo. Mapa-Pilipino o Banyaga ay humaling na humaling dito. Naalala ko pa noon na nangungupit ako ng barya sa aking nanay upang makapaglaro lang ng GTA San Andreas sa bidyuhan. Pero ang laro na ito ay hindi kagaya ng ibang laro na walang kapupulutan ng aral o mga larong aksaya lang sa oras. Dahil ang laro na ito ay mismong blueprint upang magtagumpay sa buhay. Gaya ni CJ, lahat tayo ay magsisimula sa wala. Oh shit, here we go again. Walang pera, walang knowledge, walang resources, at walang kapangyarihan. Pero makikita mo naman, sa bawat misyon ni CJ, unti-unti niyang ginapang hanggang siya ay magtagumpay sa buhay. Kaya, narito ang 5 life golden lesson na maaari mong matutunan sa GTA San Andreas. Number 1. Start from zero, then level up. Ang ating bida na si Carl Johnson o CJ ay nagsimula sa wala. Sa totoo lang ay nakutongan pa nga siya ng pulis patola sa simula. Kaya as in, wala. Walang pera, walang respeto, at walang kapangyarihan. Pero hindi siya nagreklamo. Tinanggap niya ang sitwasyon niya at kumilos siya kaagad. Mula sa pagtulong sa kanyang hood na Grove Street na napakahirap dahil buwis buhay ito kung tutuusin. Maging sa pagbuo niya ng sarili niyang negosyo na parang totoong buhay lang dahil sa buhay walang instant. Hindi ka pwedeng mag-cheat at dahan-dahan lang ang pag-angat. Na dito ay natutunan ko na magsimula ka sa kung anong meron ka. Dahil hindi lahat ng tao ay mapalad na maipanganak na mayaman. Gaya ni CJ, kailangan nating gapangin ang realidad ng buhay patungo sa tagumpay. Number 2. Train your body and train your mind. Physical at mental discipline. Sa larong GTA, pwedeng palakasin ni CJ ang katawan niya sa gym. Na dahil dito ay mas lumakas ang kanyang suntok, mas tumaas ang kanyang stamina, pero kailangan mong maging consistent. Kasi kung hindi ka babalik sa gym ay manlalambot din siya. Kagaya rin sa totoong buhay, nakadepende rin sa katawan mo ang respeto ng iba sa iyo. Dahil kung mataba ka ay hindi ka irerespeto ng iba dahil ikaw mismo ay hindi mo nirerespeto ang sarili mo. Train your mind. Sa buhay hindi sapat na malakas lang ang katawan mo. Kailangan matatag din ang isipan mo. Sa GTA San Andreas, maraming beses na kinailangan ni CJ na mag-isip bago kumilos. Kasi isang maling galaw lang at desisyon, pwedeng ikamatay niya o masira ang pamilya niya. Kaya kailangan 2 step ahead ka sa mga kalaban o sa katunggali mo para masigurado mo ang panalo. Number 3. Learn new skill to grow. Huwag kang makontento sa kung ano lang ang alam mo. Si CJ ay natutong magpalipad ng eroplano, magmaneho ng iba't ibang sasakyan, gumamit ng iba't ibang armas at magnegosyo. Lahat ng ito ay skill na natutunan niya sa kanyang journey. Kaya mas naging valuable siya sa maraming mission. Sa buhay may kasabihang, skills pay the bills. Skill mo ang magbabayad ng bills mo, ang magpapakain sa iyo at sa pamilya mo. Kaya mahalaga matuto ka ng mga skill upang magamit mo ito upang umangat sa buhay. Halimbawa na lang ay ang marketing, video editing, programming, etc. na maaaring magbigay sa iyo ng limpak-limpak na pera. Na nasa sayo na yan kung anong skill ang gagamitin mo at kung saan ka magaling. Number 4. Control yourself or be controlled. Master your emotions. Maraming beses si CJ ay galit, nalilito o nabibigo. Pero sa halip na magwala ay natuto siyang mag-isip at magtiyaga. Hindi niya sinira ang buhay niya dahil sa bugso ng kanyang damdamin. Hindi siya nagdesisyon dahil lang sa panandaliang emosyon. Nung nalaman niyang tatraido rin siya ni Big Smoke at Ryder, may pagkakataon na siyang paulanan ito ng bala. Pero hindi niya ginawa dahil alam niyang malalagay sa panganib ang kuya niya na si Sweet Johnson. Nahuli siya ng pulis at nakulong ang kapatid niya sa kulungan. Pero hindi siya sumuko at nagpalakas siya, pati na rin nakipag-network siya sa mga may dunong na tao gaya ni Torino upang kabagsakin ang imperyo ni Big Smoke at Tenpenny. Number 5. Know your purpose. Hindi lahat ng power ay tama. Sa kwento ni CJ ay
binigyan siya ng maraming power. Pera, armas, koneksyon, pero sa huli ay bumalik pa rin siya sa pinanggalingan niya para ayusin ang pamilya at komunidad niya. Hindi siya nalulong sa kayamanan, kundi ginamit ito sa tama. Bilang isang tao, meron tayo kanya-kanyang purpose sa mundong to. Huwag kang pumayag na maging NPC o non-playable character na madali lang mauto ng gobyerno. Binigyan tayo ng kakayahang mag-isip at makalikha ng bagay-bagay, kaya dapat gamitin natin ito upang magkaroon ng impact sa pangkalahatan ng tao. Dahil walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Hindi sapat na mayaman ka lang, sikat ka lang, kung wala kang magandang napoprovide na value sa society.